Hi everyone! Welcome to Solitech Review. Sa pag-uusapan natin sa video na to yung top 5 gadgets na ginagamit ko everyday. At dahil nasubukan ko na talaga yung mga devices na to, hindi ako matatakot na i-recommend sa inyo. At syempre, isasama ko na rin sa bawat device yung mga napansin kong downsides or mga cons if ever man na meron para alam nyo lahat before nyo bilhin. At maganda, i-save nyo yung link ng video na to para if ever na dumating na yung sale ng Lazada, TikTok o kaya ng Shopee, maklik nyo yung link dyan sa description box sa baba at mabili nyo sa mas mababang presyo. So, umpisahan natin. Doon muna tayo sa keyboard na ginagamit ko. Itong Logitech K580. So, itong Logitech K580 ay mabibili natin ngayon sa Lazada for 3,095 pesos. At ang number one na nagustuhan ko dito sa keyboard na to ay low profile lang siya. Napakanipis na mga keycaps niya. So kapag nagka-type ka, mas komportable. Never akong naka-experience dito na sumakit yung wrist ko. Unlike dun sa dati kong ginagamit na mga keyboard, mga mechanical keyboards, well, magkakaiba tayo ng wrist, magkakaiba tayo ng paggamit sa keyboard. Pero sa experience ko, hindi ako nakaramdam ng kahit anong pain sa wrist ko. Mula nang gumamit ako ng low profile keyboard, kagaya nitong K580. Pero specifically, marirecommend ko to sa inyo kasi for more than 2 years, guys, ginagamit ko tong keyboard na to at wala akong kahit isang issue na na-encounter dito. Actually, meron, minor lang naman, mamaya papakita ko sa inyo. At ang maganda pa dito, guys, sa Logitech K580, makikita ninyo, full-size keyboard to. So, meron tayong numpad dito, as in, kompleto lahat ng keys. Meron pa tayong multimedia keys dito sa may itaas. Dalawang devices din yung pwede nating may connect dito sa keyboard na to gamit yung Logitech Unifying Receiver or Bluetooth LE or Low Energy. Kaya yung keyboard na to, guys, ay gumagamit lang ng dalawang AAA batteries. Alam ko, medyo masasad yung iba sa inyo kasi nasasanay na tayo ngayon sa mga keyboard na charge lang gamit ng USB-C. Rechargeable. Ito hindi rechargeable. Pero guys, tandaan natin na yung dalawang AAA batteries sa yon ay pwedeng tumagal ng up to 24 months. Napakamura lang naman ng mga AAA batteries. Pero 2 taon yung pwedeng itagal sa atin dito sa Logitech K580. Pero sa experience ko, guys, gusto kong maging realistic sa inyo. Dahil ginagamit ko to for about 8 to 10 hours a day. Almost 1 year lang tumagal sa akin. Pero not bad pa rin, di ba? Not bad pa rin para sa dalawang AAA batteries. Tapos ang maganda pa rito, guys, sa design ng Logitech K580, makikita ninyo may lalagyanan ng phone dito sa may itaas niya. Kaya habang nagtatype tayo, dito na tayo sa phone mag-control ng Spotify natin or Apple Music or dito na tayo mismo manood. So, less yung distraction sa main monitor natin. At yung minor downside na sinabi ko sa inyo kanina, pakita ko sa inyo. So dahil matagal-tagal ko nang ginagamit itong keyboard na to, makikita ninyo na medyo kuminis na yung ibang mga parts. Ayan. Magaspang itong ibang part, tapos merong makikinis na part. Ayan yung G, yung T, yung N. Yan. Pero mapapansin nyo, guys, maganda yung quality kasi yung mga characters, yung mga letters, intact pa rin. Hindi man lang kumupas or nagkaroon ng parang nabura. Wala, guys. Ganyan pa rin. Yung mismo keycap lang, kuminis. Yun lang naman. Napaka-minor lang. Pero again, for more than 2 years, guys, ginagamit ko to. Wala akong major issues na na-encounter. So, number 2 gadget na ginagamit ko everyday ay ang Insta360 Link webcam. Ang price naman nito sa Lazada ngayon ay 8,274. At compatible to, guys, hindi lang sa macOS, pati na rin sa Windows kapag dinownload natin yung software sa Insta360 website. Maliban, guys, sa PTZ to or Pan Tilt Zoom na webcam, meron pa tong AI tracking. So kapag nag-gesture tayo kagaya niyan, pwede na tayong sundan ito kahit saan pa tayo maglakad. So malaking tulong yun. If ever na meron tayong pinipresent sa video conference, naglalakad-lakad tayo or nagbabago ng angulo, walang problema dito sa Insta360 Link. Okay, so ito naman, guys, yung sample na 4K 30fps video recording dito sa ating Insta360 Link. So again, ito yung pinakaunang PTZ webcam ng Insta360. Pero guys, kita nyo naman ng quality.
4K, 30 FPS. So, pwede na natin itong gamitin sa vlogging if ever na gusto nating magkaroon ng dedicated camera for talking head, kagaya nito. Pwedeng-pwede na guys yung quality, ang sharp na niya. Tapos kung meron tayong ipe-present na item, kagaya nito, focus lang natin or itutok lang natin ganyan, magka-focus na siya. Makikita nyo mag-blur yung background, di ba? So parang meron ka talagang dedicated na DSLR or Digicam, ganyan. Isa pa, tignan nyo. Diba? Nagbo-blur tong background. Galing. Tapos, dahil nga PTZ siya, meron siyang tracking. So, para ma-enable yung AI tracking, ang kailangan lang natin ay gesture, ganyan. Tapos, ilaw yung webcam at susundan na tayo niyan. Yan. Kung tatayo tayo, pwede. Susundan tayo niyan kahit saan tayo pumunta. Kung gusto natin i-fix, gesture lang tayo ulit. Yan. Hindi na siya susunod. Kung ganyan ang gusto nating angulo, pwede. Okay, so malaking tulong siya kung, again, may pinapresent tayo, lalakad, ganyan. So, okay guys, ano masasabi nyo sa quality ng kanyang camera? Pati na rin yung microphone na naririnig nyo ngayon galing sa built-in camera, itong Insta360 Link. Comment nyo dyan sa baba, ano masasabi nyo? Tapos, pagdating sa security, itong Insta360 Link, kapag hindi na natin ginagamit, totally yuyuko siya para talagang walang nakatutok sa ating camera kapag hindi natin ginagamit yung PC natin. Meron ba ako nakitang downside dito? Ang totoo, wala talaga. As in, nag-try akong maghanap ng downside. Siguro medyo tataas lang ng kaunti yung kilay natin sa presyo. Pero i-consider natin guys, na pan, tilt, zoom or PTZ yung webcam na to. Unlike sa ibang mga 4K na webcam ngayon, na almost same yung price dito sa Insta360 Link. Pero hindi PTZ. Plus, ang ganda ng bokeh ng ng webcam na to. Talagang nabilib ako. Gaya na sinabi ko kanina, pwede natin gamitin as main camera kung gusto nating mag-vlog. Ang pangatlong gadget naman na ginagamit ko everyday ay itong CMF Buds Pro 2. Ang current price ito ay 3,790 pesos sa Lazada. Okay, so mula nung na-release to guys dito sa Philippines, ginamit ko na siya at hindi ko in-expect na magugustuhan ko tong earphones ito kasi ang mura lang eh. Nasa 3,800 pesos lang. Tapos CMF or yung mas murang subsidiary ng Nothing. So, hindi ako nag-expect ng malaki. Pero, nung nagamit ko na, nagulat talaga ako. So, konting story lang. Dahil nung naka-Mac Mini ako, naka-Mac OS ako, ang ginagamit ko talaga, AirPods. Kasi napaka-seamless nun guys. Kapag sinuot natin yung AirPods, connected agad tayo. As in, halos wala kang hihintayin. Pag kasuot mo, pwede ka nang gumamit agad or makinig ng music, manood ng video, goods. Pero, sa ibang mga TWS, lalo na Windows, hindi natin ma-experience yung ganong kabilis. Pero guys, dito, napakamura lang, 3,800 pesos. Ang bilis kumunik sa isang Windows laptop. Nabilib talaga ako dito. As in, parang AirPods Pro na kapag sinuot ko, connected agad sa PC ko. Tapos, pwede pa tong i-connect sa phone natin. So, pwedeng PC, pwedeng phone. Maliban sa maganda yung quality ng tunog ng TWS na to, ang lakas din guys ng maximum volume. Kaya talaga nag-enjoy ako sa pakikinig sa music. Tapos, smart dial din guys, yung case niya. So, pwede natin tong gamitin sa pag-control sa volume. Pwede rin natin tong i-press ng isang beses para sa pause and play. Pwedeng double press para sa next track. Triple press naman para sa previous track. At press and hold naman para sa assistant. Pero yung mga gestures na yun sa kanyang smart dial dito sa case ay pwede naman natin ma-customize gamit yung Nothing companion app. At sa experience ko guys, itong CMF Buds Pro 2 ay tumatagal sa akin ng up to 8 hours na connected sa computer ko sa bawat araw. Ngayon, meron ba ako nakitang downside dito sa CMF Buds Pro 2? Wala. Talaga para sa presyo niya, siksik yung features na nilagay dito ng CMF at highly recommended. Everyday ginagamit ko, wala akong na-encounter na issue dito. Pang-apat na gadget na ginagamit ko everyday ay itong Momax One Power Mini 5,000 mAh na power bank na 20 watts
yung charging speed. Ang presyo naman ito sa Lazada ngayon ay 1,490 pesos. Ang number one na nagustuhan ko dito sa power bank na to ay yung size tsaka yung weight. Ang liit lang nito guys. Pero meron na tayong LED display para sa status ng kanyang battery. Tapos meron pa tayong USB-C port para sa charging at meron pa tayong USB-C cord na nagiging strap. Sobrang astig guys ng power bank na to. Yes, maliit lang siya. At karamihan ng mga phones sa ngayon, 5,000 mAh yung battery capacity. So, magagamit natin to ng isang beses kung 0 to 100 yung sa-charge nating phone. Pero not bad, diba? Sa isang araw naman, siguro makaka-uwi naman tayo galing work, diba? Para makapag-charge ulit. So, kung kung papasok sa work, at gusto lang natin i-make sure na meron tayong battery the whole day, sapat na to. Magaan pa, tapos kasyang-kasya sa bag natin. At for comparison lang, halos ka-size nito guys, yung CMF Buds Pro 2. So, meron pa tayong cons na nakita dito sa Momax One Power Mini. Wala, kasi ang mura. Tapos, ang ganda ng design. Nagustuhan ko talaga siya. Highly recommended. Panghuling device na ginagamit ko everyday ngayon ay itong Marshall Wheelin Mark 1. Ang price ito sa Lazada ay 6,590 pesos. Okay, let's be real guys ha. Ang unang-unang magugustuhan natin dito sa speaker na to, itsura. Sobrang ganda ng pagkakadesign ng Marshall dito sa Wheelin. Combination ng black and cream yung pinadala sa aking colorway ng Digital Walker. Chef's kiss talaga yung design tsaka itsura. Ganda. Super elegante, pero ang rugged pa rin at the same time kasi rubber texture yung buong paligid niya. Tapos 310 grams lang to in total. Tapos meron pa siyang IP67 na water and dust resistance. 15 plus hours itatagalin to guys sa isang charge. Tapos meron pa tong multi-directional knob. So pwede natin gamitin yung knob na to sa pag-control sa volume ng ating device. Pwede ring next track or next song. Pwede ring previous song. O kaya naman, pause and play. Ngayon kung pag-uusapan natin guys yung quality ng tunog or ng sound nitong Marshall Wheelin Mark 1, hindi na tayo mag-argue dyan. Pag sinabing Marshall speaker, maganda talaga. Pero guys, sa liit nitong speaker na to, nagulat ako. Ang lakas guys. Ang lakas ng max volume niya. Tapos dahil meron tong built-in microphone, ang ginagawa ko, kukunin ko dito yung aking daily driver na phone. Tapos, nakaganyan ako. Dito lang naman sa bahay para mas marinig ko. Kasi kapag loudspeaker dun sa phone ko, minsan nabibitin pa rin ako. At lalo na kung medyo mahina yung boses nung kinakausap ko. So, ang ginagawa ko, nakaganyan na lang ako. Kasi nga, may mic naman to. So, sobrang laking tulong nung max volume niya at malinaw na speaker. Tapos, meron pa tong strap sa likod. Pwede nating isabit to kung saan man natin gusto. O kaya naman, pwede nating i-strap somewhere para mas marinig ng lahat yung music na gusto nating pakinggan. Tapos guys, meron pa tong stock mode na tinatawag. So kung meron pa tayong isang Wheelin, pwede natin silang i-connect na dalawa para meron tayong stereo mode na sound. Meron pa tayong nakitang downside or cons dito sa Marshall Wheelin. Well, para sa presyo niya, medyo nabitin ako na wala siyang headphone jack. Yun lang naman. Yun lang naman yung konting reklamo ko dito. Pero for the most part guys, ang ganda. Highly recommended tong speaker na to. Okay, so yan na lahat guys, yung mga top 5 gadgets na ginagamit ko everyday na talagang marirecommend ko sa inyo. So sana guys, nakatulong tong video na to. At if ever man na gusto nyo pang gumawa ako ng mga ganitong klase ng video, i-comment nyo dyan sa baba at i-like nyo na rin yung video na to. And again, i-save nyo yung link nitong YouTube video na to para may reference kayo kapag meron ng sale sa Lazada, sa Shopee, or sa TikTok. And special thanks to Digital Walker or Beyond the Box sa pagpapadala ng ilan sa mga pinakita ko sa inyong devices na talagang sinubukan ko. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.